Good morning everyone! It's Wendang! Good vibes lang! Let's go! Maaga nga ako gumising yan dahil may pasok ako. Isang linggo din po kasi akong nakalib dahil nga nung nangyari kay Papa yon. Medyo madami din po pala akong hahabuling trabaho kasi ang dami din po palang inquiry na hindi ko nasasagot. Kaya nga pagkagising ko niyan, naligo na din ako. Pagkayari ko maligo, nag-sunscreen na din ako niyan. Siyempre hindi mawawala si Hikari sa buhay ko. Kaakibat na yan ang pagkatao ko. Adoy! Hindi na nga din pala ako nakapagkuskus ng Nivea niyan. Pagtingin ko kasi sa lagayan ko, naubusan na pala ako. Hindi pa kasi ako nakakabili. Baka sa susunod na araw na pag sinipag pa ako. Pagkatapos ko nga dyan mag-ayos, tumawag na din ako sa asawa ko. Panggabi na naman kasi siya. So ako papasok, siya patulog pa lang. Atoy! Nagpapaalam na nga ako sa kanya niya kasi anong oras na. Chinichika ko lang sa kanya yung napanaginipan ko kagabi. Mukhang interesado din naman siya. Naiinis pa ako niya kasi ang hina-hina ng internet niya. Anong oras na paalis na din ako para pumasok niyan. Nagpaalam na din ako sa kanya niya na puputulin ko na yung tawag. Dahil anong oras na nga niyan. Pagbaba ko, nagandang-gandahan muna ako habang inaantay ko yung service namin. Hindi rin naman nagtagal, dumating na din yung inaantay ko. Saglit lang pala yung biyahe namin, nakarating na din ako sa office. Pagbaba ko nga niyan, pumunta muna ako ng tindahan para bumili ng almusal ko. Hindi pa kasi ako nag-aalmusan at nagugutom na din ako. Atoy! Pagkatapos ko nga bumili, umakyat na din ako sa hagdan. Ito na naman tayo sa hagdan. Umagang-umaga pa lang, pawis na ako niyan. Atoy! Pagkaakyat ko, kumain na din pala ako ng almusal. Hotdog at Milo nga po pala yung binili ko dyan. Kain po tayo mga Miss Adoy. Medyo seryoso po yung mukha ko niya kasi nagugutom na talaga ako. Unti lang kasi yung kinain ko kagabi. Buti na lang may tinda pa si ate. Muntik pa akong maubusan ng hotdog. Pagkatapos ko nga mag-almusal, pumasok na din ako sa office niyan. Dating gawi, nilagay ko muna yung bag ko. Tapos, sinaksak ko na din yung laptop ko. Medyo na-miss ko to, yung ganitong routine. Isang linggo din kasi akong hindi nakapasok. Pag-check ko sa table ko, madami ng papers. Kaya inayos ko muna din isa-isa. Chinek ko kung anong mga papers to. Nung nakita ko na siya, tinabi ko muna para mamaya ko nagagawin. Pumasok din muna pala ako sa bodega niyan. May pinapaayos kasi sa aking item si boss. May mga item kasi na kailangan hanapan ko ng pwesto. Pinag-aralan ko muna kung saan ko siya ilalagay. Siyempre, dapat yung makikita din ng mga sales namin. Medyo na-miss ko nga pala yung mga ganitong trabaho ko. Isang linggo pala akong nawawala niyan ha. Kinuha ko na din pala dyan yung susunod na item na aayusin ko. Mga tester kasi yan kaya bawal mainitan. Ilagay ko muna sila sa box isa-isa. Yung syempre, yung komportable at hindi masisira yung item. Medyo mahal din po kasi yan kaya ingat na ingat ako. Pagkatapos ko nga mag-ayos, pumasok na ako sa office. Naririnig ko kasi na may tumatawag sa telepono ko. Pagkapupo ko, biglang nawala naman yung tawag. So, nag-check muna ako ng email, baka may nag-i-inquire sa akin. Maya-maya, nag-ring yung telepono ko niyan. Sabi po niya dyan, pa-check ng email niya at pasagot. Chinek ko din muna. And explain ko din sa client ko kung ano yung mga item na kailangan niya. Medyo madami kasi kaya nahihirapan ako magmano-mano dyan. Kaya kinausap ko sa dyan, sabi ko isi-send ko na lang ulit sa email. Gagawin ko lang din ito agad-agad. Pumayag naman siya at nagpaalam na din sa akin. Magla-lunchtime na din kasi ng mga oras na yan. Kaya sabi ko mamaya ko nang gagawin pagkatapos ko kumain. And fast forward! Tapos na pala kami kumain ng mga oras na yan. Tuwing kumakain ako ng malalansa, gusto ko talaga may panghimagas na matamis. Chicken curry kasi ang inulam ko niya. Sige naman po kami sa akyat ng hagdan.
Pagkatapos nga ng lunch break, back to work na ako niyan. Itinapos ko na din pala yung pinapakot ng customer ko niyan. Medyo seryoso na ako niyan kasi nahihirapan ako mag-quote niyan. Nagloloko kasi yung internet namin dyan. Nasakit na nga din yung batok ko dyan eh. Adoy! Maya-maya may tumawag sa akin na salesman dyan. May mga kailangan siyang item kasi lalamove daw ito. So kaagad-agad ko namang nilabas yung mga item na kailangan niya. Pumunta na din ako ng bodega para ilabas yung mga item. Hindi rin para marami yung pinapalabas na item dyan. Inuna ko muna kunin yung end meal kasi yun lang yung mababa. Pagtingin ko sa listahan, may isa pa palang item na kailangan. Agad-agad kong kinuha ang spiral pointed na kailangan niya. Medyo mataas din yung item. Ewan ko ba ba't hindi ako gumamit ng hagdan dyan. Pagkatapos, kinuha ko na din pala yung drill bit na kailangan niya. Nung nakuha ko na pala yung mga item na kailangan niya, pumasok na din ako sa office niyan. Medyo mainit na kasi sa labas. Kumuha muna ako ng ziplock. Syempre sinulat ko yung company na may-ari ng item na to. Para hindi na rin mahirapan yung magdi-deliver. Medyo pagod na din po ako niyan mga oras na yan kaya hindi na ako makangiti. Maya-maya tumawag si Kuya Gart at may parcel daw ako. Agad din naman akong bumaba kasi baka nag-aantay na yun. Hindi ko nga maalala kung ano yung mga in-order ko. Kaya nagtataka pa ako dyan bakit nakabox ka ako. Nung pag-check ko, salamin nga pala. Nag-order nga pala ako kasi meron kaming company outing sa Sabado. Medyo maganda din pala yung salamin na napili ko. May lagayan na at may pumpunas pa. Susukatin ko pa nga dyan kung babagay sa akin. Kayo na humusga guys ha. Atoy! Feel na feel ko talaga yung salamin. Maya-maya, kinuha ko yung isang parcel kasi nakalimutan ko kung ano yan. Pagka-open ko, sunscreen nga pala. Ubus na kasi yung sunscreen ko kaya nang hingi lang ako kay Tintin. Inopen ko din pala dyan yung pangatlong parcel ko. Ito alam ko kung ano to. Wala kasi akong pang swimming. Kaya bumili ako ng pang outfit ko. Para hindi ako mangitim. Ay maitim nga din pala ako. Atoy! Ang gaganda din pala ng mga napili ko. Hindi sila mahal pero sulit yung item. Fast forward. Ito na yung inaantay ko. Uwian time. Sinutdown ko na din dyan yung laptop ko. Tinanggal ko na din pala sa saksakan yung charger ng laptop ko. Baka makalimutan ko kasi mayayari tayo. Bago pala ako bumaba niyan, tumawag muna ako sa asawa ko. Kagigising lang din kasi niya. Kasi mamayang alas 7, papasok na siya. Inaasar ko nga pala siya dyan. Natatawa ako sa mga sagutan kasi niya sa akin. Pag-check ko nga sa orasan, mag-aalas 5 na. Nagpapaalam na nga ako sa kanya na papatayin ko na yung tawag. Kaso nagpapa-baby pa siya. Atoy! Wala na rin naman siya nagawa kundi pinatay ko na yung tawag. Inihanda ko na nga pala yung mga gamit ko dyan at dumiretso na akong lumabas. Sinara ko muna yung pinto at pinatay ko yung ilaw. Pag-check ko sa bodega, bukas pa pala. Kaya pumasok muna ako sa bodega para patayin din yung ilaw. Nilak ko na din pala yung gate ng bodega namin. Paglabas ko nga yan, sobrang tirik pa ng araw. Nag-biometric na din pala ako niyan. Syempre, alam nyo na. Atoy! Inaasar ko din pala si Tintin ng mga oras na yan. Sabi mo? Adoy daw, adoy. Bago nga pala ako sumakay sa sasakyan niyan, kumuha muna ako ng biskwit sa office. Medyo nagugutom na kasi ako. Then pagsakay ko, umalis na rin naman yung service namin. Maya-maya, nakarating na din pala kami sa bahay. Medyo malapit lang din naman yung office namin sa bahay namin. Pagkarating ko nga sa bahay, nagpahinga din muna ako niyan. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.